katotohanan, Panginoon. And Lord, we are praying, Lord God, na binabagsak na po namin, Lord God, lahat ng pangamba namin, Lord God, at lahat ng alalahanin namin, Lord God, ng mga nakaraang araw, Lord God. Kaya po, mas lalakasan po namin ang aming sigawan, ang aming papuri, Lord God, at awitan sa inyo, Panginoon. At Lord, bigyan niyo po ng wisdom ang aming pastor, Lord God, na magbibigay ng aming message, Lord God, sa araw na ito, Lord God. Ito po ay matanim, Lord God, sa aming puso at isipan, Lord God. Kaya, Lord God, I declare open doors sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen! Napakasarap naman umawit ng kapiling ka. Napakasarap naman, oh, anong saya. Napakasarap naman umawit ng kapiling ka. Napakasarap naman, sadyang iba-iba. Pagmamapiling ka, magkasama ka. Noon, ngayon, at magpakailanman. Pangako mo di ako iiwan, at hindi mababayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago. Bago po natin awitin ulit ang kantang ito, sabi po dyan sa lyrics, napakasarap namang umawit, nakapiling ka. So kapag kapiling po natin si Lord, paano po ba yung napakasarap na ramdamin? Siyempre, dapat yung katabi mo, nakangiti yan. Dapat yung mga kamay niyan, pinapalakpak para kay Lord. Amen? Dapat pag nakikita na nagpupuri tayo, sumasayaw, pati balikat natin, pati katawan natin. Tignan mo nga po yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, napakasarap magpuri kay Lord, nakasama ka. Amen? Kaya galaw-galaw tayo para kay Lord. Amen? Isa pa, napakasarap umawit sa'yo. Napakasarap naman umawit ng kapiling ka. Napakasarap naman, anong saya. Napakasarap naman umawit ng kapiling ka. Napakasarap naman, sadyang iba-iba. Makapiling ka, makasama ang makasama ka. Noon, ngayon, at magpakailanman. Pangako mo di ako iiwan, at hindi mababayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ka magbabago, hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago. Isa pa, napakasarap. Napakasarap naman umawit ng kapiling ka. Napakasarap naman, oh, anong saya. Napakasarap naman umawit ng kapiling ka. Napakasarap naman, sadyang iba-iba. Makapiling ka, makasama ka. Noon, ngayon, at magpakailanman. Pangako mo di ako iiwan, at hindi bababayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman.
Pangako mo di ako iiwan at hindi pababayaan noon, ngayon at magpakailanman. Hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Pangako mo di ako iiwan at hindi pababayaan noon, ngayon at magpakailanman. Hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago, hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago, hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago. Sa lahat po na naniniwala na ang Diyos natin hindi nagbabago, palakpak po natin ang ating mga kamay. Woo! Hallelujah. Ang sarap, Lord, na awitin namin na sinasabi namin na noon, ngayon at magpakailanman. Pangako mo, hindi mo kami iiwan, Panginoon, at hindi mo kami pababayaan. Maraming salamat, Panginoon, na kahit na minsan kaming bilang isang tao, kami na yung nagbabago sa'yo. Pero ikaw, never kang nagbago. Ang pagmamahal mo sa amin, Panginoon, hindi nagbabago. At even ang mga pangako mo na sinasabi mo sa amin, na buhay na maginhawa, yung buhay na makulay, yung buhay na alam namin na sasagana kami, Panginoon, pinanghahawakan namin. At dahil sabi mo, hindi ka nagbabago sa mga buhay namin. Kaya ngayon, before po tayo na umawit muli, pwede po natin kausapin ng Panginoon na humingi tayo ng tawad sa Kanya na tayo, minsan, pag merong mga bagay na problema dumarating sa buhay natin, minsan sinisisi natin si Lord na bakit natin nararanasan to, pero dapat hindi po ganon. Baka kala natin si Lord yung nagbabago sa atin, pero sa totoo lang, tayo po pala yung nagbabago sa Panginoon. Kaya ngayon, hihingi tayo ng kapatawaran na, Lord, sorry kung dumating sa time na pag may nahihirapan ako, ikaw yung unang-una kong sinisisi, ikaw yung unang nagko-question ako, Panginoon. Pero sinabi mo nga sa amin ng paulit-ulit na hindi ka nagbabago sa buhay namin. At ang pangako mo hindi nagbabago. Alam namin na kailangan lang namin na yung pag-ibig mo ay panghawakan namin at alam namin lahat ng mga bagay na wino-worry namin ngayon ay aalisin nyo sa mga oras na yun, Panginoon. At ang pag-ibig mo ay wagas at totoo sa aming buhay. So, Lord Jesus. So, Lord Jesus. Magpakailanman di ka nagbabago sa buhay ko. Ang pag-ibig mo'y wagas sa totoo. Tunay at talisay, hindi nang babago ang iyong habag. Ang iyong habag ay walang katulad. Kapangyarihan mo'y walang kapantay. Minsan pa ang pag-ibig mo'y wagas sa totoo. Tunay at dalisay, tunay at malisay, hindi nagbabago. Ang iyong habag ay walang katulad. Kapangyarihan mo'y walang kapantay. Magpakailanman ikaw ay pupurihin. Magpakailanman ikaw ay sasambahin. Magpakailanman hindi ka nagbabago. Magpakailanman
totoo, tunay at dalisay, tunay at alisay, nagbabago, di nagbabago. ang iyong habag ay walang katulad. Kapangyarihan mo'y walang kabantan, magpakailanman ikaw ay pupurihin. Magpakailanman, Magpakailanman ika'y sasambahin. Magpakailanman hindi ka magbabago. Magpakailanman noon, ngayon at magpakailanman. Magpakailanman ikaw ay pupuris. Lord, magpakailanman, magpakailanman ika'y sasambahin. Magpakailanman hindi ka magbabago. Magpakailanman noon, ngayon at magpakailanman. ang bawat paghinga at pagbitig ng puso mag-alay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Nawa ay tanggapin ang buhay na lahat. Nakalulugod sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagtitig ng puso mag-alay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Ang bawat paghinga at papintig ng puso mag-alay sa'yo, mag-alay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. magpakailanman ikaw ay pupurihin. Magpakailanman ika'y sasambahin. Magpakailanman hindi ka magbabago. Magpakailanman noon, ngayon at magpakailanman. Magpakailanman ikaw ay pupurihin. Magpakailanman ika'y sasambahin. Magpakailanman hindi ka magbabago. Magpakailanman noon, ngayon at magpakailanman. Magpakailanman Ikaw ay pupurihin. Magpakailanman ika'y sasambahin. Magpakailanman hindi ka magbabago. Magpakailanman
magpakailanman. Noon, ngayon, at magpakailan. Noon, ngayon, at magpakailan. Noon, ngayon, at magpakailan pa man. Yes, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat, Lord. Sa aming Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Yung pag-ibig na wagas, ang iyong pagmamalasakit, yung pag-iingat sa amin, patuloy na pagpapala, patuloy na pagtitiwala ng buhay at lakas na binibigay sa amin, Panginoon. Lord, salamat po. Narito kami para sambahin ka namin, paglingkuran ka namin, itaas ka namin, pasalamatan ka namin, Panginoon. Dahil tunay, Panginoon, nararapat, Panginoon, sa iyo namin ibigay ang lahat na ito. Salamat, Panginoon, dahil nandiyan ka lagi, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan. Kaya, Panginoon, tanggapin po ang aming pagsamba, tanggapin mo, Panginoon, ang aming pag-awit, pagsigaw, lahat, Panginoon, aming gagawin, Panginoon, ay nilalaan po namin sa iyo sa oras na ito. In Jesus' name, Amen and Amen. Sige po, tayo po yung mga kapo. Amen. Hallelujah. Yan. Sige, tawagin po natin si Pastora, Ani. Salamat po, Pastor. Good morning po sa lahat. Pakitingnan nyo nga po yung katabi nyo. Baka may bago po tayong kasama today. And we're glad to see you po na makasama sa ating pong pag-worship. Kaya po, nais po nating i-welcome ang ating pong mga VIPs. Pwede ko po bang mahingi ang list? Palakpakan po natin si Lord at ang mga nag-invite sa kanila. Hallelujah. So we would like to welcome, siguro pag tinawag po namin ang inyong pangalan, kaway-kaway lang po kayo at para po ma-recognize lang po kayo ng ating mga kapatiran. So, nais po natin i-welcome si Marilyn Katuday. Invited po siya ni Brother Julie Hate. Senior, welcome po. Sister Marilyn. Wow, meron ka pong kapangalan dito. Yung isa po natin sa Asher, Marilyn din po ang pangalan niya. And we would like to welcome also Alberto Buna. Hi po, Brother Alberto. Thank you for coming. Siya din po ay invited ni Tatay Julie Hate Senior. Praise God. And also, Teresita Galvan. Yon, hello po, mother ni Brother MJ, no? So, welcome po. Thank you po sa inyo pong pagdalo at ang awitin po na ito ay para po sa inyo. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko'y kayo. Thank you, God bless God bless sa po. inyo. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko'y kayo. Thank you, God bless sa inyo. Salamat po sa inyo pong pagdalo. Kayo po ay very important person sa Church ni God dito sa Shield of Victory, Kawit, Cavite. Kaya po, kami po ay masaya na makasama namin kayo today. Sobrang galak po ng aming puso. Sana po hindi po ito yung huli, kundi ito pa lang po yung simula na lagi po namin kayong makasama. And meron po ring dahilan, para ipagpasalamat sa Lord ang mga nagdaos ng kanilang mga kaarawan nitong linggo na ito. Yan, last Wednesday po, nag-celebrate po ng birthday si Sister Evelyn Cabagnan at si Sister A. Bridge, no nakaraan. So, salamat sa masarap na pamerienda after na midweek worship, Sister Evelyn. At nung 19 po, si John Mitchell Santera,
Jenilyn Rigundi, nung pong 21, at Lalaine Coliano Martinez. 23 po, tomorrow si Ian Vergara, no? Happy birthday! Sa 24, si prime leader natin na si Sister Jennifer Santos. Happy birthday! At sa 25, Lowell Atanasio. So, wedding anniversary po ng September. Nung 20 po, binabati po natin ng happy wedding na pagsasama kay Brother Julia and Sister Evelyn Hate. Woo! Praise God. Ang dami pong nag-celebrate no, ng birthday at wedding anniversary. Kaya po, awitan po natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Kasama po dyan ang ating pagbati dahil po last Sunday po ay dumako po ang ating po mga prime leaders at kami po mga pastor ninyo sa SOB Lemon sa Mabalacat, Pampanga dahil nag-birthday din po nag-celebrate po ng 65th birthday po ang ating senior pastor, Pastora Malu Galang. Kaya po, ayan po yung mga ilan sa mga pictures po na hinanda ng multimedia. Ayan po yung mga magigiting na pastors po natin na SOB, mga pastoras po. Ayan. So, cool na cool po yung ating mahal na Pastora Malu. Na-surprise po siya sa gawaing ito. Hindi niya po alam yun talagang kabuuan ng pinaka-programa. Ayan po, nakasama din po siya ng mga churches natin na sumayaw, no? Nakigalak sa atin. So, ayan po yung presentation po ng ating church. No? So, alam nyo na. Ayan po. At, yan po. Praise God po. Nagpapasalamat po tayo kasi meron po talaga dyan na parang gift-giving or parapol na in a twist. No? So, yung ating pong church ay nakuha po sa gift na ang nakalagay ay PC. Pero ang totoo po, ang laman po nun ay PC Pansit Canton. Pero, praise God! Sa kabutihan, dahil po sa napaka-jolly naman ng atin at wala kasing KJ sa SOB no? Very cool at very participative. Active po tayo, masaya po tayo kahit ano man ang maibigay nating contribution. Kaya po yung ating pong PC na yon ay magiging totoo po sa kabutihang yes, praise God, sa kabutihang puso po ng SOB Mawake through Pastora Marivic and Pastor Ron, no? Dahil sila po yung nagpa-games noon, nakita po nila na parang malungkot kung yung sobrang saya na yun ay mapapalitan talaga na Pansit Canton lang. Kaya po ngayon po ay gagawin na po nila, totoo yun. Praise God! So, magkakaroon po tayo ng computer through them po. Kaya, alam niyo po yung ganun no? Yung wala pa man, nagpapasalamat ka na, at pag nakita ni Lord yung joy mo, na sobrang nagtitiwala ka na totoo yun, ginagawan totoo talaga ni Lord, no? Kaya praise God. Kaya po wag din po natin kalimutan yung prayer healing, na nagpapasalamat tayo dahil alam po natin yung mga nasa prayer list po natin ay pagagalingin po ni Lord, no? So, praise God po sa mga mga nagbibigay din po sa atin, no? Sa ating pong pagkakaloob, yung pong ating mga kapatid, maraming salamat po, mga nag-express sa atin na magbigay ng tithes nila, ng offerings po nila sa atin. Kaya po, ito po yung ating verse for this morning habang hinahanda po natin ang ating mga kaloob.
Yan po ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 9 verse 13 to 15. Unang Korinto ay 2 Korinto 9 versikulo 13 to 15. Sabi po diyan, ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Kaya po, ibig sabihin, kapag po tayo bukas palad sa pagbibigay, nakakasunod po tayo sa salita o mabuting balita ng salita ng ating Panginoon. Dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos. No? Kaya't buong pagmamahal nila kayong ipananalangin. Wow! Kapag pala tayo ay hindi lang tayo sa church nagbibigay, meron din tayong binibigyan na ating kapwa, tayo po, nagdadala ito para magpuri sila sa Diyos at ipanalangin ka. Ipanalangin ang ating simbahan, no? Kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Alam niyo po, ang pagbibigay, dakilang regalo ng Diyos sa tao. Kasi po, likas po tayo, hindi po tayo mapagbigay. Mas gusto natin bigyan yung sarili natin, isipin natin sarili natin. Kaya po, it's a gift, dakilang kaloob or gift sa atin kapag tayo po ay mapagbigay. Dahil hindi lahat ng tao ganon. Kaya salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Kaya po sa ating pong pagkakaloob, maranasan niyo po yung dakilang balik ng Diyos na blessing po sa inyong pagtatanim. Kaya po, salamat po sa lahat po ng mga patuloy nagbibigay ng kanilang pangako, yung mga pledge offering po nila, which is yung para sa ating building payment natin or rental natin, and then our tithes and offering, no, na para talaga sa Lord John, and the rest ng iba pang offerings like love offering or seed offering na binibigay po natin kung kanino man, yan po ay patutubuin ni Lord. Kung sa secular, may tubo silang inaani, no, sa pagpapahiram lang sa'yo. Pero sa Diyos, kapag nagbibigay ka, mas bibigyan ka pa niya ng higit pa sa iyong ibinigay. We cannot measure because unmeasurable blessings ang pwedeng ibigay sa atin ni God. Kaya God bless po sa inyo pong pagbibigay. Maranasan nyo ang goodness ni God. God bless po! Kabutihan mo yung kagpapalang walang wakas. Di nagkukulang, di nagmamaliw. Pero mapagsubok, kami inaliw. Kami yung inaliw. Panghahawakan ko, mga pangako mo, na kailan may di nababago. Binigyan mo na kulay ang buhay kong ito. Binuksan ang pinto, puno na regalo mo. Hindi kaya patayan ang kabutihan mo tablay sa bawat paglalakbay. Ikaw ang gamit kapay, kaya may hindi na iwan kahit na binuksan. Nagkikinuyan kahit maraming pagkukulang. May among bumawi na parang isang buhawi. Bawat awit na sinali sa awitin na pagpuriyo. Wala makakapigil kahit meron pa magiging nalihim na sinulad. Dudurugin na ng pangil ng mga masasama na patuloy sa paglikha. Pagawa ng mga bagay na tila nagpasama sa ating pagkatao na nilinis sa dugo. Mula sa iyo susunod sa kusay ginako. Ay ating naranasan ng pag-ibig na wagas. Sa'yo kanyang hinawas at nagbabagay na rin. Basta ayaw tayo sa kaniliman ng kata. Walang pag-hinihintay mo. Ayaw kami itaasan. Mayroong pagsubok, kami inaliw. Kami yung inaliw. Mayroong pagsubok, kami inaliw. Kami yung inaliw. Panghahawakan ko, mga pangako mo, na kailan may di nababago. Binigyan mo ng kulay ang buhay kong ito. Binuksan ang pinto.
Magsitayo po tayong lahat para sa ating declaration and be excited! In a count of 3! 1, 2, 3! 2024 is the year of the open doors! I speak to my doors of promotions, connections, doors of heavenly blessings, breakthroughs, and opportunities to open. This year will be my greatest year because great doors are swinging wide open in 2024. In Jesus' name, Amen! Amen! Thank you, Jan. Hindi po siya galit. Ano lang, binibigyan diin lang po niya. Ayan, amen. So, talagang may gigil sa pagdideklara dahil ilang buwan na lang po ang natira sa ating 2024 and marami pa po tayong gustong mapasok na pintuan na galing kay Lord na nilaan para sa atin. Amen. Tinan mo nga po muli katabi mo, kumustahin mo? Okay po ba siya? Okay ka ba? Mukha ba siyang okay? Okay. Ayan, mukha siyang okay. Hindi siya mukhang OA, mukha siyang okay. Ayan. Praise God. And salamat po sa ating mga VIPs. Yan. So, kami po ay nagagalak at nakapiling po namin kayo. And hopefully, this is not the first and the last, but pasimula ng ating madalasang pakikita. Yan. So, minsan kami naman po ang makadalaw sa inyong lugar. Yan. So, hallelujah. So, tayo po ay patuloy po sa ating pinagpapatuloy na tema ng September. And tunay nga po, kapapasok lang natin ng September, malapit na matapos September. And then October, November, December, ang mga bata po ay pinapractice na yung pamasko. No? Umpisa pa lang, pamasko na. Sige nga po. I-feel nga po natin para pagpagin po natin yung mga bagay na bigat o ano mga bagay na parang patuloy na dumidikit sa ating buhay. Pagpag nga natin, ating pong i-welcome ang Spirit of Christmas. Come on. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Sabi doon, awa na, Merry Christmas po ang sabi. Pero parang katabi mo pang undas na itsura. Ba't gano'n? Effort ka mo dito. Iba naman, awa na wish. Malapit po yung undas, pero pwede bang lampasan natin yun? Oh, tinan mo ulit katabi mo, mukha na bang Merry Christmas? Ayan. Ayan. Mas maganda yung mukhang Merry Christmas kaysa undas. Ano, takutan na kagad? Takutan? Ayan. Okay, so praise God, no? Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. And tunay po, pong tanggapin ang mensahe ng Lord sa atin sa umagang ito. Sabi nga, sa bawat araw ng buhay po natin, hanap po tayo ng mga bagay na magiging masaya po tayo, magalak po tayo.
and mapayapa po yung ating buhay. Kasi ang sarap po nung tayo po ay may kapayapaan, may galak sa puso, no? Kaya kung may mga lungkot may mga bagay na tayo po ay nararamdaman, no, ang daming dahilan para po mag-isip po tayo na para po ito yung mapagpag po natin. Kasi ang sarap ng tayo po ay may nararamdaman gaan. Alam ko po, bawat isa po sa atin ay may sa lungkot, ay mga pinagdadaan ng problema, may pinagdadaanan sa buhay. Pero sabi nga, hindi naman po tayo nilikha para sa mga problema, kundi tayo pinilikha dahil gusto ng Lord na tayo po maranasan po natin yung kanyang biyaya, maranasan po natin yung kanyang pag-ibig, maranasan po natin yung kanyang pagkilos sa ating buhay. Yan. So, sabi nga, ang problema po, talagang problema po yan. Nandiyan po yan. Pero meron po solusyon sa lahat ng problema. Ito ay ang ating pagtitiwala, pananampalataya sa Diyos. Sabi nga po sa talata po natin sa umagang ito, yan. Isaiah chapter 6 verses 1 to 4. Isaiah chapter 6 verses 1 to 4. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above him stood the seraphim. Each had 6 wings. With 2 he covered his face, and with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the foundation of the threshold shook at the voice of him who called, and the house was filled with smoke. And in Isaiah chapter 6 verse 8, and I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then I said, Here I am, send me. Again, sabihin po natin, Lord, speak, your servant is listening. Lord, speak, your servant is listening. So sa umagang ito, bilang pagpatuloy sa ating series na ginagawang pinag-ating pamimiligan diin ang tinatawag nating paglilingkod. Noong last Wednesday, ang topic po ni Sister Lala ay with love. Yan, maglingkod tayo ng may pag-ibig. Maraming gumagawa, maraming naglilingkod, pero pag walang pag-ibig ay minsan hindi natin maramdaman yung paglilingkod. Kaya sa kailangan po, importante, yun, gumagawa tayo, naglilingkod tayo ng may pag-ibig. So ngayon, sa umagang ito, gusto ko pong bigyan po, ibahagi sa inyo. Yung sabi diyan kanina, and I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then I said, Here I am, send me. So sa umagang ito po ating bigyan din, Here I am, Lord, use me. Narito ako, Panginoon, gamitin mo po ako. Bigyan ko lang po kayo ng ilang background sa mga story ito. Dito makatawala, ito the period that Uzziah's death had a big impact on Isaiah. Nang matay po si Uzziah, ito po yung nagkaroon ng malaking impact kay Isaiah. And that's understandable because King Uzziah had reigned for 52 years. 52 years po siya naghari. Kaya talagang ramdam yung impact ng kanyang pagkawala. And he was the greatest king the Jews had known ever since the time of King David. Nikilala siyang greatest king bago po si King David dumating. But now, ito na po, Uzziah was dead. And Isaiah's heart was broken because Uzziah was not only his king, he was also his friend. Kaya ganun ang impact kay Isaiah. Hindi lang niya hari ito, kaibigan pa niya. And so in his heartbreak, it was only natural that Isaiah would make his way to the temple to worship God and to find comfort. Ito maganda kay Isaiah. Imbis na magmukmok, imbis na siya po ay gumawa ng mga bagay na hindi tama at hindi makakabuti, ang ginawa niya, doon sa sobrang heartbroken niya, siya po ay nagpunta sa temple para mag-worship at humanap ng comfort. And that's where that he has this vision of God that changes his life. Isaiah saw several things that made an impact on him. Yan. So dito po tayo ngayon huhugot ng ilang puntos po natin sa karanasan po ni Isaiah. Sabi nga, it is only after Isaiah sees God for who he really is
and after he sees himself for who he is, and after he is touched by God's forgiving grace, that Isaiah is ready to properly respond to God, to go out and do the Lord's work. Nung na-encounter ni Isaiah, yung presensya, matinding presensya ng Lord, at kung sino si Lord, ito nagpuso para maglingkod ng wagas at maglingkod at ibigay yung best. Kaya nga po sa ating paglilingkod, even sa ating pagsamba, hugot po tayo ng ilang karanasan po ni Isaiah. Una, our concept of God determines how much we love Him and serve Him. Yun daw pong konsepto ng ating pagkilala kung sino ang Diyos, ito magpupusa sa atin para mahalin siya at paglingkuran. Halimbawa, sa mga minamahal natin, nagagawa natin ng kahit mabigat na sitwasyon because mahal natin. Yun nagiging motivation, no? Kahit sa gitna ng dagat, sa gitna ng hirap, sa gitna ng matinding trabaho, pero ang motivation natin, dahil ginagawa ko ito sa mahal ko, hindi ako mapapagod at hindi ako titigil. Amen? Lalo sa mga ama ng tahanan, no? Ayan, for example, meron tayong mga dito na pumapalaot ng dagat, misa sa kabila ng malakas ang ulan, malakas ang hangin, nandun sila sa gitna ng dagat. Why? Dahil ito sa kanilang minamahal na pamilya. So sa mga, bawat sa atin, mga magulang, sa mga nanay, kahit mahirap, walang tulog, gigising, magluluto, everything, ginagawa ito because ginagawa mo dahil mahal mo. Kaya dito mga natin, our concept of God determines how much we love and serve Him. Kaya nga tanong dito, gaano ba natin kamahal ang Lord? Gaano ba natin kamahal ang Lord? Doon kasi mag-start yung ating motivation. Bakit ko ba sambahin ng Lord? Bakit ko ba sa paglilingkuran? Yan. So again, balikan po natin doon, no? Sa Isaiah chapter 6 verses 1 to 4. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above him stood the seraphim, each had 6 wings. With 2 he covered his face, with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. And the foundations of the threshold shook out the voice of him who called, and the house was filled with smoke. Okay, discuss mo natin konti. So Isaiah had an incredible worship experience. Yung binasa po natin, yun po ay nagdala kay Isaiah na maranasan niya ang matinding worship experience. He came into the presence of God and he had a vision of God that changed his life dramatically. Halimbawa, kayo sa umaga ito, pwede po niyong ma-experience si Lord ng kakaiba na lalo magdadagdag sa inyo ng panibagong pagtingin kung sino ang Diyos. No? And I believe that our daily walk, our daily service is directly proportional to our vision of God. Halimbawa, sa mga regular nag-worship sa Lord, every Sunday, kasama natin. Kita nyo, pag talagang matindi yung na-experience natin sa presence ng God while worshiping Him, Monday, ang ganda ng Monday natin. Ang sarap magtrabaho. Punong-puno ka ng inspirasyon, punong-puno ka ng lakas, harapin yung trabaho. Huwag ka lang bubulabugin ng kapamilya mo o kapitbahay mo. Pero definitely, kung talagang matindi na experience mo, habang kayo sumasamba, ang tindi ng baon mo, paglabas mo sa loob ng simbahan. No? So kaya nga sabi natin, our concept of God determines how much we will love and serve Him. How we worship God on the first day of the week had a lot to do with how we live and serve God throughout the rest of the week. And praise God, no? Bago mag-Monday, Sunday. Tama. Bago mag-Monday, Sunday. Although sa ating ginagamit na kalendaryo, ang first day of the week ay hindi Monday. Ang first day of the week is Sunday. Pero sa mindset po natin, ang first day of the week is Monday. Monday na naman, trabaho na naman, papasok na naman ako. Di ba? Kaya nga, salamat sa Lord because before Monday ay Sunday. So, ibig sabihin, bago yung matindihang labanan sa trabaho, na-meet mo na natin si Lord. Amen? Na-meet natin si Lord.
So, yun ang maganda dito eh. Binigyan tayo ng Lord ng lakas, binigyan tayo ng direction ng Lord para pagdating ng Monday, meron tayong enough na baon para harapin ang mga bagay na pwede nating harapin. Kaya nga, because if we don't see God for who He really is here on Sunday, then we're not going to be motivated to render Him much service Monday through Saturday. On the other hand, if we do see God properly here, then that will change how we live tomorrow. Kaya ngayon pa lang talagang, Lord, gusto kong ma-meet kita ng todo. Lord, gusto kong makita at maramdaman yung matinding presence mo. Okay? Para bukas po, present po ako sa trabaho. No? So, our worship together has everything to do with who and what we are the rest of the week. Kaya kung makita po, kung manonotice po natin sa Isaiah chapter 6, opens that this was a dark time for God's people. During this time, sa chapter 6, yung people of God ay nasa dark time. Even Isaiah. Kasi nga, namatay si King Uzziah. So, in verse 1, tell us that these things took place in the year that King Uzziah died. Isang magiting na hari, isang magaling na leader ang nawala. Kaya talagang isang matinding pagsubok sa lugar na yon. And it would appear that Uzziah's death had a big impact on Isaiah. Sabi nga natin, no? King Uzziah, because 52 years, imagine 52 years po yon. Pero makita po natin kung paano pong doon sa gitna ng matinding kalalagayan, nagparamdam ang Lord at naramdaman, especially ni Isaiah, yung matinding presensya ni Lord. Amen? Yung presensya ni Lord. Kaya nandoon, na kaya niyang harapin yung buhay na ganon because galing ng presensya ng Lord. Amen? Sa tindi ng presensya. Pangalawa, sowing the fullness of God. Sowing the fullness of God. Dito, pag binasa natin yon, makita natin doon, field appears in this passage. Filled the temple, filled the whole room, filled with His glory. No? Kaya nga sa umagang ito, mga batid, ito po yung design natin, Lord, fill me with your presence. Punuin mo ako ng matindi mong presensya, punuin mo ako ng matinding pagkilos mo ng iyong kapangyarihan. Pero halimbawa, bakit po kayo bumabalik sa doktor na pinuntahan nyo? Doon kayo lagi. Halimbawa, sa palengke, pag bibili po kayo ng item sa palengke, saan kayo pumupunta? Sa suki nyo, di ba? Bumibili ba kayo doon sa nakagalit nyo pag bumili ka? Babalik ka pa ba doon? Never. Pupunta ka doon sa suki mo. Sa doktor, babalik ka doon dahil na-experience mo yung galing ng doktor nung kaya pabalik-balik ka. You know, tayo po ganun din. Kaya tayo bumabalik-balik dito sa church, bumabalik-balik kay Lord because na-experience po natin yung kabaitan ng Lord, yung kagalingan ng Lord, yung kapangyarihan ng Lord. Kaya sabi natin, Lord, babalik at babalik ako sa iyo kasi ang tindi mo magmahal, ang tindi mong kumilos, grabe ka, Lord. Kahit hindi ako karapat-dapat, pero pinapatawad mo ako, tinatanggap mo ako. Kahit ilang beses kitang kinalimutan, pero hindi ka napagod na habulin ako. No? Babalik at babalik ka kasi subok mo na eh. So, ganun din si Lord, no? Kung subok mo na si Lord, babalik at babalik ka. Never mo siyang iiwan. Never mo siyang kapalit dahil subok na. Amen. So, I think the idea here is that when God fills the room, there isn't room for anything else. When we see God for who He is, we understand that He must fill our lives. He must be first and foremost. God said, "You shall have no other gods before me." There isn't room for anyone else's glory when we come into God's presence. Kaya mga kapatid, when we worship, there is no room in our worship for any glory or other than God's glory. It's not my glory, but glory ng Lord. We're not here this morning to honor anyone else but God. His glory must fill this worship experience. Ayan. Kaya nga, lagi natin sinasabi, no? Ako'y naparito, what? Hindi para paglingkuran, ako'y narito para maglingkod. No?
Kaya nga sabi nga natin, mo, kahit hindi ka napansin ng answer, o kaya meron kang bagay na hindi natapat sa electric fan, hindi ako magagalit kasi narito ako para maglingkod, hindi para paglingkuran. Yan. No, hindi ka nakasalubo nung asal kanina, hindi ka masyado nabigyan ng matinding ngiti, hindi ako magtatampo kasi ako'y naparito para maglingkod, hindi para paglingkuran. Amen. Amen. So, ibig sabihin, ang focus po natin, we're here, Lord, papalakpak ako para sa iyo, kakanta ako para sa iyo, mag-i-amen ako para sa iyo, makikinig ako para sa iyo. Amen? Sa iyo ang focus ko. No? Hindi ako magpapadistract kasi I'm here to serve you. So, serving God as He should cause humble ourselves before Him in complete surrender to Him. Nakita niyo? Sa oras na ito, pantay-pantay po tayo sa harapan ng Panginoon. Sa oras na ito, walang mataas. Sa harapan ng Lord, tayo po ay anak ng Diyos. Anak niya. Disipulong tumusunod sa Kanya. Kaya kahit yung katabi mo, no, level mo yan ngayon. Iisa po tayo. Tayo po ay anak ng Diyos. We're here para mag-serve. We're here para ibalik sa Lord ang kapurihan. And lahat po tayo narito ngayon, definitely, aminadong mayroong pagpapalang natanggap sa nakalipas na araw. Hanggang kanina, hanggang ngayon. Amen. Kaya nga, tayo po nandito para sama-samang pasalamat. Kaya nga, have you ever noticed in the scripture that people's posture was when they come into the presence of God, when they saw God for He really is, generally it was face down in the dirt. So, noong mga panahon na yon, pag nag-worship sila kay Lord, sila po ay lumuluhod at yung mukha nila ay nakatuon o nakadikit sa semento. Kaya sabi doon, face down in the dirt. No? Nandun yung matinding way ng pagsamba. Okay? Sa kaya kung atin po literally gagayahin po yung ginagawa nila noon, talagang tayo po ay luluhod at tayo po ay talaga magpapatirapa kung tawag doon. Papatirapa. Tama ba? Papatirapa. Baka masabi kong papatinapa. Iba pala yun. Ano? Oh, papatirapa. Yung talagang totally face down talaga. Yun daw pinakamataas na expression ng pag-worship. Minsan, tayo nga po, papalakpak lang, parang hindi pa natin magawa. No? Pero sila talagang gano'n, no? Kahit anong suot mo, kailangan ka lumuhod. So, para iparamdam sa Lord, Lord, eto ako, nag-humble ng aking sarili before you. Because I know, tunay nga na kayo po ang mataas sa lahat. Kaya nga dapat ganun ang ating attitude. Halimbawa, kaya nga po, huwag ganito. Humingi ka lang kay Lord kahit ano, pero magsisimba ka lang kung kailan mo gusto. Mabigat, no? Humihingi ka kay Lord ng kahit ano. Tapos pag hindi pa binibigay, ano na? Ang kulit natin kay Lord, ano na? Pero magsimba ka lang kung kailan mo gusto. So, don't say God is silent when your Bible is closed. Kaya minsan hindi mo natin marinig ang tinig ng Lord kasi yung Bible naka-close. Subukan mo buksan yan every day. Marinig mo, si Lord pala ang daming sinasabi. Kaya nagdi-devotion, hindi mo maramdamang silent si Lord eh. Kasi ang Lord, nangungusap yan. No? Kaya nga po yung devotion, hindi po sa mahihinat sa mga mangmang lang yan. Ang devotion, lalo sa mga nagmamature na Christian, mas lalo mo dapat ka nagdi-devotion dahil devoted ka talaga kay Lord. Amen. Yung nga mga nag-ML no? Sabi niyo ba nag-ML, mahinang tao? Malalakas po yan. Katitindingan ng mga yan eh. Di ba? Maso mo, naiisip ko kung paano mo ilalagay mga ganun-ganun, etc. etc. Ako, hindi ako kasi ako nag-ML, lalo ako na-stress eh. Hindi nakakatulong sa akin, lalo akong dibdib ko, lalong kumakabog eh. No? Wag na lang. So, ibig sabihin, kaya nga yung pagbabasa natin ng banal na kasulatan, hindi ka malakas o mahina ka. Yung pagbasa ng banal na kasulatan, pag-devotion, ito'y lalo nagbibigay sa'yo ng lakas. Lalo mo pinapakita how mature you are and gagaano mo kailangan ang direction from the Lord. Because ang Bible
ay manual ng buhay po natin. Amen. Yan po ay manual ng buhay. Kaya nga, don't say God is silent when your Bible is closed. So, see God for who He is and we see ourselves for who we are, it causes us to humble ourselves before God. Realizing our weaknesses, our sinfulness, which in turn causes us to understand our need for dependence upon God. Kaya pag nakita mo si Lord, wow! Makita mo sarili mo, wow! Pag nakita mo si Lord, wow! Pag nakita mo sarili, ang liit pala natin kumpara kay Lord. Si Lord, ang laki niya. Si Lord, ang tindi niya. Tapos yung ginagawa natin, pag tinignan mo si Lord, grabe ginawa ng Lord. Pero pag tinignan mo sarili mo, ginawa mo, ang liit lang pala ng ginawa ko. Si Lord nga, binuhat yung krus eh. Ako, nabubuhat ko lang yung krus nakasabit sa tenga ko, sa kwintas ko, o ang pang-apelido ko ay krus. Pero si Lord, literally, binuhat niya yung bigat na para sa atin. Diba? Yung mga bagay na kahit hindi mo pinagpe-pray, binibigay ng Lord eh. Tapos pag meron ka hiningi, hindi binigay ng Lord, si Lord, hindi naman talaga mabuti, hindi niya ako mahal. Wow. Kaya nga sabi doon, when we see God for who He is and we see ourselves for who we are, it causes us to humble ourselves before God. Lord, sorry po. Sorry po, Lord. Wala pa na akong karapat na magreklamo sa iyo. Dahil ang daming bagay na hindi ko mga pinag-pray kagabi, pagising ko, meron ako. Ay, lagi ko sinasabi, di ba? Kagabi ba, pinag-pray nyo, gisingin kayo ngayong maga? Hindi. Inalarm nyo lang yung relo nyo. Pero hindi sinabi ko, Lord, gisingin mo akong bukas na umaga. Naka-alarm lang. Pero matindi dito, ginising ka ng Lord, kaya palakpakan mo si Lord. Amen? Then another one, na-experience niya, nakita niya yung kabahanan ng Lord, kaya sabi ni Isaiah, talagang yumukuin, talagang inihalik niya yung kanyang bibig doon sa lupa, dahil nakita niya ang kabahanan ng Diyos. That's why, tayo po, pag tayo po lumalapit sa Panginoon, kapag naglilingkod tayo sa Lord, binibigyan po natin ng standard, kasi ang taas po ng standard ng Lord. Ano ba standard ng Lord? Si Lord po ay banal. No? To meet our holy God. We're here to meet our holy God. Sabi nga, why do they sing holy, holy, holy? Sa mga himnaryo, mga simbahang himnaryo, may kantang holy, holy, holy. Lord God Almighty. No, why we need to sing holy, holy, holy? And no, it's not because that's the way the song is written in our songbooks. The song came much later. So, why say it 3 times? Okay. Bakit po sinabi yung 3 times? Holy, holy, holy. Di ba pwedeng holy lang? Holy. Holy Lord God Almighty. Ito pala ibig sabihin no? Pag daw yung word na yan, especially pag nakita sa Bible, ay binanggit ng 3 times, ibig sabihin, ito po ay binibigyan din. Okay? We may under the words of, or use boldface or capital letters or all of those things at all the same time. We may even follow it with an exclamation point or 2. So pag binabanggit na 3 times, ito po ay binibigyan talaga ng diin. No? In worship and service to God, we see our inadequacy and sinfulness. No? So, yan. Notice mo natin, what Isaiah's response was when he saw God. In verse 5, he say, Who is me? For I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Isaiah's response was to say, I am a sinner, and I live in the midst of sinners. Nakita niyo, habang kumakanta po tayo kanina, habang tayo po ay umaawit sa Panginoon, merong something na naramdaman tayong kakaiba. And lalo na kung meron ka nagawang kasalanan sa mga nakalipas na araw, parang merong matinding conviction and pagbabakbak ang Lord sa puso mo. Kaya iba naiiyak pa eh. 2 bagay yun. Naiiyak ka dahil naramdaman mo ang galing-galing ni Lord. Isang pag-iyak ay parang, Lord, sorry kasi sa kabila ng kagalingan mo, hindi ko binigyang pansin, binaliwala ako. But Lord, ito po ako. Nagsasabing, sino ako, Lord? Patawarin mo ako. No?
So in worship service to God, we see our inadequacy and sinfulness. Kaya nga masarap po yung nagsisimba po tayo kasi every nagsisimba tayo, dapat naramdaman po natin pagkukulang natin, pagkakamali natin. Kaya nga lalo ang buhay mo bumubuti kasi nako-correct yung mga dapat makorek. No? So again, to mention something 3 times in succession was to elevate. Mali. Yan. So to mention something 3 times in succession was to elevate into the highest degree. Kaya binanggit dun, holy, holy, holy. And so when the angels say, holy, 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 they are emphasizing just how great God's holiness is. Kaya nga, maging yung I love you, di ba? I love you 3 times a day. Para mabigyan degree. Yung degree. So, when the angels say, holy, holy, they are emphasizing just how great God's holiness is. Incidentally, this is the only attribute of God in all of Scripture that is repeated 3 times. Nowhere in the Bible doesn't say that God is love, 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 or truth, truth, truth. Wala. Rat, rat, rat. But it does say that's His holy, holy, holy. So, binabibigyan din dito, mga kapatid, mga anak, akong Diyos nyo ay banal. Kaya sa ating ginagawang pagsamba, dapat nakikita po natin banal ang Diyos. Kaya dapat meron tayong paghahandang ginagawa. Kasi haharap tayo sa isang banal na Diyos. Amen? So light will always expose the dirt. And it's the same way with God. The closer we get to God, the more aware we are of the sin in our lives. Tama. Light will always expose the dirt. And it's the same way with God. The closer we get to God, the more aware we are of the sin of our lives. Kaya nga, while worshiping the Lord, no, meron tayong conviction na naramdaman. Kasi nga, nandoon yung nakita natin, sinasamba ko'y banal. Hindi ako pupunta dito nang wala akong paghahanda. Hindi ako pupunta ng parang, wala lang. Kaya nga minsan, pati yung pananamit natin, kasama din, parang gusto ko ibigay ang best ko sa Lord eh. Kasi talagang, wow, Lord, eto, banal siya eh. So dapat, nandun yung preparation ko, mentally, emotionally, psychologically, physically, everything, ihanda ko, Lord. Kasi iharap ako sa isang banal na Diyos. Para bang pag humarap ka sa presidente, ano dapat ang dala mong preparation? Magpoporma ka din. Lalo kung mga matataas ang i-meet mo sa isang meeting, medyo poporma ka ng konti kasi gusto mong irespeto. Ako, madalas sinasabi ko rin po sa mga, sa pamilya ko, ipon namin eh. Nabawa, attend kami ng kasal, attend kami ng birthday, may motive. Talagang mag-e-effort kami. Kasi ang way of thinking ko po ganito. Irespeto ko kasi yung may okasyon. Ang tingin kasi natin, hindi, ito ako eh. Hindi, in-invite ka eh. Dapat, i-consider mo, ikaw mag-adjust, hindi siya. Ay, ang ganda-ganda ng forma ng lahat, tapos ikaw, ito lang suot mo, binasag mo yung event because of your attitude. So, dapat, mag-adjust ka. Papasayahin mo na naman, attend ka na, di pasayahin mo na ng todo. Effort na. Oh? Kaya minsan, meron kami ungkasong pinuntahan, birthday ng isa namin pastor, ang motive nung ginawa ng mga leaders, medyo 60s yata. Pagpunta namin talaga mga suit namin, naka-60s kami. Pastor Chit yata yun, pinunta namin, madapdap pa nun. Kasi nga, respeto yon. Amen. Yun po sa akin yun, ha? Yun po mindset ko. Kasi gusto ko yung respeto, yung pupuntahan ko. So, ganun din sa Lord. Kung pupunta ka sa banal na Diyos, paghandaan mo. Kaya tayo, pati mga tumutugtog, pag tumutugtog ka, ikaw ay tagatugtog ng banal na Diyos, kaya dapat pag tumutugtog ka, tama ang puso mo. Tama ang mindset mo, tama ang attitude mo. Kaya kami dito, pag hindi no devotion, no ministry. Tama po ba? O may tumatama na? Okay? Kasi nga, ang lilingkurang may banal na Diyos, dapat may matinding preparation tayong ginagawa. Sabi doon, one of those seraphim, in worship and service, we experience God's grace.
Isaiah chapter 6, verses 6 to 7, then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongs from the altar. And he touched my mouth and said, behold, this has touched your lips, your guilt is taken away, and your sin atoned for. Come on. Habang nag-worship tayo, pwede natin maranasan pagkapatawan ng Diyos. So in worship and service, we experience God's grace. Habang nag-worship tayo, ano yung grace ng Lord? Hindi na pagkapatawad. Yung grace ng Lord, kino-comfort ka. Habang ikaw ay nag-worship, naramdaman mo parang nakakalimutan mo yung problema. Nakakalimutan mo meron kang pinagdadaanan. Nakakalimutan mo may iniwang kang problema. Habang nag-worship ka kay Lord, wow, Lord, salamat. Ang nafe-feel mo, yung mensahe ng awitin, nafe-feel mo yung presensya ng Lord. So, Isaiah received the cleansing of God. Isaiah received the cleansing of God. One of the seraphim flew to him with a live coal, touched his lips with it, and said that his guilt was taken away. Isaiah felt the burning coal, but inside he felt something even more forgiveness. Kaya God said to Isaiah, yes, you are sinful, but I will cleanse you. I will take away your sins, take away your guilt, make you pure. Kaya sinasabing, Pastor, hindi po ako bagay magsimba kasi makasalanan po ako. Hindi, mas lalo ka magsimba. Kasi kakatagpuin ka ng Lord. Lilinisin kasalanan mo. Papatawarin ka ng Lord. No? Ang makasalanan, lalong kailangan magsimba. Kasi yun ang gusto ng Lord. Maranasan po natin yung matinding biyaya ng pagkapatawad niya. Maramdaman natin yung matinding biyaya ng pagtanggap natin sa Kanya, pagtanggap niya sa atin. And sabihin, anak, matagal na kita inintay. Welcome back, my son, my daughter. Yan. So, God responded to Isaiah with His amazing grace. Pang-apat, mga kapatid, sa ating paglilingkod, sa ating pagsamba sa Lord, we experience the power of God. Amen. We experience the power of God. So, seeing God's power reminds us that we are so weak by comparison. Pag nakita mo yung kapangyarihan ng Diyos, makita mo, wow, hindi sapat ang lakas natin, hindi sapat ang kayanan natin. Kaya Lord, give me wisdom. Lord, bigyan mo ako ng kapangyarihan. No? So, seeing God's wisdom reminds us that there is so much we don't understand. Kaya nga, pag ikaw patuloy naglilingkod sa Panginoon, mas madami yung bagay na unawaan na dati hindi mo naunawaan eh. Yung mga taga doon, ang kukorni ng mga nandun, ang iingay. Hindi mo maintindihan kasi hindi mo nakita yung wisdom. Tinan mo yung kapitbahay ko na yun, may problema pero kumakanta pa. Para siyang eng-eng. Hindi niya alam. Iba kasi naranasan mo yung presensya ng Diyos eh. Alam mo kung saan ka huhugot eh. Alam mo kung saan ka kukuha ng lakas na pag ikaw ay tila baga parang bibigay ka na alam mo kung saan ka kakapit. Because greater is He that is in you. Ang nasa atin ay mas higit na makapangyarihan sa anumang kapangyarihan. For example, si David. Goliath met David's giant. Kilala naman po natin si Goliath ay giant. Pero nakaharap ni Goliath si David, na-encounter ni Goliath ang mas giant pa sa kanya. Ito ay ating bigad. Ang liit ni David, pero ang nakatagpo at nakaaban ni Goliath ay yung Diyos na malaki, yung Diyos na makapangyarihan ni David. Ito nagpapahayag lang, walang higanting pagsubok na hindi natin kaya kung kasama natin ang Diyos na malaki pa sa anumang kasalanan. Ay, problema. Kung daw ang problema natin ay kasinlaki ng barko, ang solusyon ng Lord kasinlawak ng dagat. Amen. Amen. Kung kasinlaki ng barko ang problema mo, yung proseso at yung solusyon ng Lord, kasinlawak ng dagat. Amen. So,
When we come together to worship God, we need to see God as He truly is. We are here to be in His presence. We are here to worship God. Narito tayo para ma-feel yung presence niya. Narito tayo to worship God. We're not here to be entertained. We're not even here so we that can go away feeling good. We're here to worship God. We're here to see God. We're here to be reminded of God's power, His love, His holiness, His goodness. We're here to give God praise, honor, and glory. We're here to adore God, to recognize His greatness. Naalala ko po isang kwento, bago po dali sa bandang dulo, no? Isang kwento about a little boy who lived out in the country in the early 1900s. Hindi pa po siya nakakita ng traveling circus sa tanang buhay niya. And one was coming into town the next weekend. Nabalitaan niya may darating na traveling circus. Alam niyo po traveling circus. Parang sa atin po, di ba? Dumarating po dito, pumunta dito yung peryaan, yung mga palaruan dyan, di ba? Magpe-fiesta, magpasko. Traveling, ang tawag po niyan, sa iba po kasi traveling circus. Yan naman ay traveling fiesta carnival. So, okay. So, his father said he could go. Pinayagan siya ng tatay niya. So, Saturday morning, nang siya po ay natapos niya yung mga gawain sa bahay, the little boy asked his father for some money to go to see the circus. And binigyan po siya ng father niya ng dollar bill. And yung bata po ay pumunta. So, nang siya po ay pumunta doon, nakita niya maraming tao na nakapila doon sa street, no? And then he got his first glimpse of the parade headed to the circus. There were animals in cages and marching bands. Kita niya, maraming hayop, maraming mga marching bands. A clown brought up to the rear of the parade. Ayan, may clown na nangunguna doon sa parada. The little boy was so excited that when the clown passed, he reached into his pocket, handed him the dollar bill, and headed home. So, nakita niya yung payason na lumampas. Ginawa niya, yung pera niya, binalik niya sa bulsa niya at umuwi siya. Akala niya ina yun. He thought he had seen the circus when the truth is he had only seen the parade leading to the circus. Akala niya, nakita na niya yung buong circus, samantalang introduction pa lang yun. Kaya ang ginawa niya, ibinusan niya yung pera, umuwi siya ng bahay. Akala niya tapos na. Alam niyo, sa umagang ito, ganun din po yun. Baka alam niyo, tapos na po yung pagpaparamdam ng Lord ng praise and worship. Baka alam niyo, tapos na yung mga pwedeng gawin ng Lord. Hindi po. Baka nga po, nagsisimula pa si Lord na magpaparamdam pa sa iyo sa bawat bahagi pa ng ating worship. No? Some people who come to church like that little boy went to the circus. They come intending to serve and worship God, but all they see is the parade. The parade of songs, prayers, and preaching. They sit in their seats, watching all the activity, and then head home when the closing prayer said, thinking they've seen the worship, but in truth, they miss out on worship because they never saw God. Magiging totoo at magiging sapat at magiging kumpleto yung pag-worship natin kung nakatagpo natin si God during our worship. Kung halimbawa, pumasok ka sa loob ng simbahan, malungkot ka, basag ang puso mo, ang sama-sama ng pakiramdam mo, ang sakit-sakit ng kalooban mo, lumabas ka ng mas matindi pa, hindi mo nakita yung kabuuan ng worship. Dapat paglabas mo, pumasok ka ng mukha kang conjuring, paglabas mo, beauty. Naging beauty ang dating mo. Pumasok kang zombie, paglabas mo, happy. Ang mabigat, pumasok ka ng medyo happy, paglabas mo, mukha kang zombie, there's something wrong. Yatin mo katabi mo, mukha na bang happy? O mukha pa rin zombie? Dapat happy. Happy.
Okay? So, pag ganun kasi, we miss out on worship because we never saw God. Kaya kailangan po nakakatagpo natin. It is important for us to ask ourselves the question, are we here to see God? Because the ultimate purpose of worship is to see God's greatness. Kaya nga sabi natin, dapat paglabas mo, isa kang matagumpay. Paglabas mo, na-comfort ka. Paglabas mo, malakas ka. Paglabas mo, wow! Iba yung pakiramdam. Because the ultimate purpose of worship is to see God's greatness. So what that means is that true worship forces us to spend time in self-examination. Yan, pinalalalim ko lang po yung ating unawa sa pag-worship at paglilingkod. That ought to be part of our worship here every Sunday morning. We ought to be asking ourselves the question, where do I stand with God? Am I truly putting Jesus first in my life? Siya ba una ba talaga sa buhay ko? Ako ba'y namumuhay na asin at ilaw ng sanlibutan so that people can see the difference that God makes in my life? Is there anything in my life that I haven't been willing to surrender to God? Yan mga magandang tanong habang po tayo nag-worship sa Lord. And of course, dapat paglabas po natin, ang makita sa atin, kung sino yung nakatagpo nating Diyos sa loob. Jesus died for you in public. Don't live for Him in private. Kaya paglabas po natin, dapat makita kung sino yung nakatagpo natin sa loob. Hindi yung tao, kundi ang Diyos. Kaya dapat, kung nakatagpo mo ang Diyos ng katagumpayan, paglabas mo, isa kang matagumpay. Kung ang nakatagpo mong Diyos ay Diyos ng pagpapala at biyaya, paglabas mo, punong-puno ka ng seguridad na paglabas mo, God will provide all my needs according to His riches and glory. Dapat paglabas mo, makita ng mga tao yung Diyos na nakatagpo mo dito. Diyos ng kagalakan. Paglabas mo, nakikita sa iyong ikaw ay galak na galak dahil nakatagpo mo ang Diyos ng pagpapala, Diyos na makapangyarihan sa lahat. And of course, paglabas mo, nandun yung gigil mo na i-apply yung bawat natutunan mo. Enter to worship, depart to serve. Enter to worship, depart to serve. Pumasok kang sasamba, lalabas kang maglilingkod. Amen? So, worship is coming into the presence of God and being driven to our knees by His majesty. Worship is giving to God the glory and honor and praise that He so richly deserves. And if we will do that, it will move us to see our weakness and sinfulness before Him. Worship is an opportunity to take hold of the grace and forgiveness that God offers. And the end result should be that we should be re-energized in our desire to serve God with our lives each and every day. So may we truly enter to worship and depart to serve. Lord, here I am. Send me. Remember, one person on fire for God can change the world. One person on fire for God can change the world. Isang ikaw na nakatagpo ang Diyos. Paglabas mo, pwede yung mga tao sa paligid mo, maramdaman niya at nakatagpo rin niya ang Diyos because of you. Ang tanong, nakatagpo mo ba ang Diyos sa umagang ito? Kung nakatagpo mo ang Diyos, tayo ka, muli, ibalik natin ang kapurihan at pasalamat sa Diyos. Come on! We celebrate your joy. It's all I have with. I break it at your feet, Lord. It's less than you deserve.
far more beautiful, more precious than the oil. The sum of my desires and the fullness of my joy. Like you spilled your blood, I spill my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me. This time that I have left, it's all I have worth. I lay it at your feet, Lord. It's less than you deserve. And though I've little strength, and though my days are few, you gave your life for me, so I will live my life for you. Like you spilled your blood, I spill my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me. Take me. Worthy, worthy, you are worthy. Worthy is the Lord. Worthy, worthy, you are worthy. Worthy is the Lord. Worthy is the Lord. You are worthy. Worthy is the Lord. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat. Everybody say worthy. Worthy, worthy, you are worthy. Worthy is the Lord. Worthy, worthy, you are
Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Say amen. 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 Lord bless you and keep you. Make His face shine upon Tingnan you. mo ang katabi mo, bless mo Be siya. gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you Palayan po tayo, and Lord, ang pamilya give natin, you. trabaho natin, Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. ang presensya sa Amen. bawat isa. Upon you and a thousand generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and a thousand generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and a thousand generations and your family and your children and your children and your children. May His blessings go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you, He's with you in the morning, in the evening, and the morning, and the going, and the winning, and rejoicing. It's for you, 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 it's for you. Amen. Amen. Amen.
close prayer. We thank the Lord kasi kasama po natin si Raymond Baliari and Sheila May Anyares from Laguna. Yan. So, actually, ka-SOB din po natin sila sa Mawakis. O sila po ay narito ngayon sa Laguna. And panalangin po natin preparation nila para sa kanilang lalapit na kasal this coming October 28. Yeah. Welcome. And Lord, thank you po muli sa direction binigay po sa amin. Lord, nawa po walang ni isa man sa amin dito hindi na-experience yung presence mo, yung kagalingan mo, yung kapangyarihan mo, yung pag-ibig mo, Panginoon. Lalabas kami, Panginoon. Ikaw ang makina sa aming buhay. Magliwanag kami, Panginoon, at makina nila, Panginoon, kung sino yung nakatagpo namin dito sa loob, Panginoon. Kung sino ka bilang Diyos, bilang aming Panginoon, bilang aming tagapagligtas. At Diyos ng pag-ibig na hindi nagbabago noon, ngayon magpakilanman. Ito na Panginoon, lalabas kami, Panginoon, punong-puno ng iyong biyaya at pagpapala. Kaya, Panginoon, muli, inyo nga po igawa na yung blessing. Now may the Lord bless you and keep you. Make His face to shine upon you and give you peace, more favors, more blessing, and receive your open door blessing from the Lord. In Jesus' name, Amen! Amen. Good morning once again. To God be the glory.